Hi everyone! Araw ng Huwebes, Independence Day. Walang pasok ngayong mga teachers, ngunit ginamit pa rin ng kapatid ko para mag-last day sa Brigada Eskwela sa klase niya. Imagine nyo yun, wala na nga siyang pasok sa school dahil day off. Ngunit gagamitin pa rin namin tong araw na to para maglinis. Nung nakaraan kasi ay hindi pa rin namin natapos yung mga gawain doon. From Solano to Bayombong, magta-travel nga kami ng around 15 minutes para makarating sa school nila. Nag-arkila na nga kami ng tricycle dahil galing pa kami ng bahay. And you know what? Kasama nga rin pala si Mimi. Excited at tuwang-tuwa nga nung sinabihan namin isasama nga siya. Ilang minuto nga lang at nakarating na nga kami dito sa school compound. Andito nga kami ulit para maglinis. Dahil talagang hindi kakayanin to ng kapatid kong mag-isa. Mabuti na lang at malalaki na rin yung mga pamangkin namin. Malaking tulong talaga to sa kanya. Joint force na nga to para matapos na talaga yung gawain niya. Ang tropang Bukids for the Brigada Eskwela for 2025. Kung napanood nyo last time yung video ko dito, ito na pala yung itsura ng ginawa naming garden. Umaliwalas na talagang tingnan ngayon. Ngayon nga nadagdag si Aling Makulit pero si Kuya AJ ay naiwan naman. Nakapasok na pala kami dito sa loob ng classroom. Bale, ang gagawin namin ngayong araw ay magpipintura nga dito sa loob ng classroom. Una nga nilinis nila at in-scrape nga yung part na nagbabakbak. Tapos ako nagpunta naman dito sa garden para magdilig. Medyo nalungkot kasi ako dito sa last part niya. Ilang araw ngang walang dilig at kahit umulan hindi naman inabot ng tubig. Tingnan nyo yung puno ng mangga nila. Pagkarami-rami ang bunga dito. So eto nga, nadiligan ko na. Nagmukha na nga siyang presko ulit. Pagkatapos ko sa harap, nagpunta naman ako dito sa back door. Actually, medyo nalinis na nga rin at naputol nga yung mga ibang tanim dito. Halos walang katanim-tanim nga dito, maliban dito sa puno ng suha. Ganito yung likod ng classroom nila. Sa tingin ko nga, pag natamnan to ng mga namumulaklak, malaki pa nga yung potensyal niyang gaganda. Medyo hiningal ako kaya naupo ako saglit. Kaso naisip ko, marami pa nga kaming gagawin kaya tayo agad. Bale, sa plant box na to, kinultivate ko nga muna. Marami kasi ako nakitang bubog at mga plastic-plastic na kailangang linisin muna. Tsaka hindi pa rin ito matatamnan agad-agad. Even dito sa kabilang plant box, maliban sa sobrang tigas nga ng lupa, kailangan ngang madagdagan yan ng matabang lupa kasi as in tumigas na talaga siya. May mga nakita pala akong paso na may laman na lupa. Kahit ang ginawa ko ay binuhos ko nga lahat dito para ma-fill in. Halos kalahati nga lang kasi ng plant box yung lupa niya. Siguro pag gumanda dito, ang gandang tumambay dito pag tanghali. Pwedeng-pwede nga din kumain yung mga estudyante ng mga nagbabaon dito. Medyo malilim nga kasi yung part na to, tsaka may mga upuan. At habang naglilinis ako sa labas, ganito naman sila dito sa loob. Tapos si Mimi nasa labas na. Bawal kasi siya sa alikabok kaya pinalabas na nga muna namin. Habang si Ate Cheska dito ay busy naman sa pagmamap. Magi-start na nga rin kaming magpintura. Bale nagpatimpla nga pala sila ng pintura na cream. At yun nga yung gagamitin namin sa mga walls. Kanya-kanyang kuha ng painting materials at kanya-kanyang pwesto na rin kami kung saan mag-uumpisa. Disclaimer lang, hindi kami professional painters. Pero as a beginner, pwedeng-pwede na nga to. Nagtulong-tulong na nga kami dito para matapos. Syempre, hindi lang yan first coating, second coating. Pero yung iba ay nag-third coating nga din kami. Roller at paintbrush nga pala yung mga ginamit namin dito. Etong si Mimi, gusto nga din daw niyang subukan magpintura kahit konti. Kaya't pinagbigyan ko na nga para ma-experience naman niya. Sobrang tuwang-tuwa nga siya. Dumating nga din pala yung isa kong pamangkin para ihatid naman yung cellphone ng tita niya. So ayan, nadagdagan na naman kami ng isa pa.
Oras na pala ng tanghalian kaya kumain na nga muna kami dito. Sobrang gutom na rin kasi ng mga person. May mga dala na rin pala kaming mga baon kaya't hindi na kailangang lumabas pa. Pagkatapos ng kumain at konting pahinga, sugod na naman tayo sa pinipinturahan. Pero ito ay in-scrape nga muna namin. At habang ini-scrape nga namin, napansin ko na ilang patong na pala yung pintura dito. Nagbubbles na nga yung poste na yun. Binisita ko nga pala dito si Aling Makulet. Nag-request nga siyang videohan ko yung pag-akyat at pagbaba niya dito sa stairs. At habang pinapatuyo nga yung pintura banda dito, yung blackboard naman yung pininturahan ni ate. Kanya-kanyang gawa na nga lang din kami dito. Kung ano sa tingin namin yung pwedeng gawin, ayun na lang talaga yung ginagawa namin. Pagkatapos nga sa wall, nagmap na rin ako dito sa floor. And syempre, hindi mawawala yung merienda at coffee time. May hot and cold na dito, kaya saktong-sakto nakapagkape na rin ako. Plus nagbaon din pala sila dito ng cheese pandesal. So ayun na nga, nag-break time muna yung mga person. Kailangan kasi ng energy at marami pa nga kaming tatapusin. Nung araw na to makulimlim at nagbabadya nga yung ulan. Hindi pa naman kami makakauwi ng maaga kasi marami pa talaga kaming tatapusin ngayon. Isa pa, huling araw na rin talaga namin to na matutulungan yung kapatid ko. Kasi kinabukasan ay may pasok pa rin siya dito sa school. Kaya talagang susulitin na nga namin. Habang nagpapahinga, naglalaro naman tong magkapatid. Sila pala yung mga unang pamangkin namin. Parang kailan lang ang lalaki na nila at kayang-kaya na nga nilang tumulong sa amin. Pagkatapos ng merienda at pahinga, kailangan na ulit mag-proceed sa paglilinis. Sinonrox ko pala yung minap kong floor. Tapos pinatuyo ng konti yung half na part na yan. At yun naman yung ina-applyan ni ate ng floor wax. At habang nag-a-apply si ate, ako naman ang nagpipintura dito sa kabilang poste. Kailangan na rin talaga namin mag-double time kasi anong oras na to? O diba, kaya na rin talaga namin magpintura ng isang classroom. Hindi namin namamalayan ay patapos na rin pala kami sa mga ginagawa. Bale dito sa part na to ay nagtulong-tulong na nga lang din kami. At yan na nga yung huling pipinturahan naming tatlo. Nag-ayos na rin pala yung kapatid ko banda dito sa lababo. Mas maraming ang gawa dito compared last year. Yung dati niya kasing classroom ay nasa 3rd floor at walang back garden and front garden. Kaya halos 2 araw nga lang tinapos nun yung paglilinis at pag-aayos. And finally, natapos na nga lahat ng nililinis namin. Nauna na ngang lumabas yung mga bata dito para hintayin kami. Sobrang nakakapagod ngayong araw na to. Pero masaya at madali nga lang natapos kasi nagtulong-tulong. Kaya't dito na nga nagtatapos ang Brigada Eskwela 2025 dito sa NVG CHS. At dahil nga pagod kami, sa tingin namin ay deserve naman namin pumunta ng One Cafe for milk tea.